Dalawang estudyante ng mga taga-Gimba sugatan matapos mabundol ng isang XLT sa bayan ng Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. At ang detalye ng balitang yan ay ihahatid ni Arya Lea. Pasok, Miss Arya Lea, magandang hapon. Ay, magandang hapon kasamang Grace at sa ating mga tagapakinig dito sa radyo natin Gimba at sa ating nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Sugatan ng dalawang second year criminology student ng Arroyo University ng lungsod ng Cabanatuan na pawang mga residente dito sa bayan ng Gimba. Ang mga biktima na kinilalang sina Joey Francisco de Leon, 20 anyos, residente ng Barangay Bantug, Gimba, Nueva Ecija, at si Vincent Pahinag Antulin, 20 anyos, residente ng Barangay Kamiing, Gimba, Nueva Ecija. Ayon sa report ng PNP Santo Domingo, Disyembre 19 taong kasalukuyan, bandang alas 8:30 ng gabi, isang vehicular accident ang nireport sa kanila ng Barangay Santo Rosario, bayan ng Santo Domingo, habang binabaybay patungong Gimba ng magkaklase na De Leon at Antolin, sakay ng kanilang motorsiklo na Yamaha NMAX kulay gray at itim na may plate number na 458, habang ang isang Isuzu XLT na kulay pula minamaneho ni Marcelo Siriban, 58 anyos, residente ng Barangay Balok, ay galing Gimba at magpapakarga umano ng gasolina sa Atlanta Fuel Station. Ng aksidenteng magkabanggaan ang mga ito. Tumilapon si Joey Francisco de Leon sa isang palayan katabi ng fuel station habang matindi ang tamang tinamo ni Vincent Antolin, ang driver ng motorsiklo. Isinugod sa Talavera General Hospital si de Leon at kalaunan ay inilipat sa PGG Medical Center dahil sa tinamong pilay nito sa kaliwang binti. Habang si Vincent Antolin ay kasalukuyang nasa Premier Medical Center sa mga oras na ito at matindi ang sitwasyon dahil sa maraming dugong nawala sa estudyante. Voluntaryo namang sumuko sa mga kapulisan ng PNP Santo Domingo ang driver ng XLT na si Marcelo Siriban at mahaharap sa kasong serious physical injury and damages to property. Samantala, kasamang Grace, nananawagan ang pamilya ng estudyante na si Vincent Antolin ng Barangay Kamiing sa kung sino man may mabuting puso na makakapag-donate ng dugo sa kanya, any blood type, para maidagdag sa kakulangan ng dugo na isasalin sa binata. Pwede pong mag-PM sa amin dito sa radyo natin Gimba or sa personal na Facebook account ni Vincent Antolin. So pansamantala, ito ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Arya Lea. Nakakalungkot naman yan, no? Estudyante na aksidente at ngayon ay kailangan ng gamot. Na ano lang na pumasok lang sa aking agad. Yung pagkuha ng ng dugo. So ibig sabihin is kahit anong klaseng dugo i-donate, pero syempre hindi naman basta isasalin yan na kahit na kundi meron ding ibig sabihin papalitan lang yung stock ba? Yes. Kahapon, kasi ganun kasamang Grace ating napag-alaman na ang estudyante na si Antolin ay nangangailangan ng 5 bag ng dugo. Napakarami pala. So nananawagan sila na kung sino ang makakapag-donate para maipalit doon sa isinalin sa kanya. Yan sa PJ. Saan sa PJG ba? Sa Premier. Si Antolin ay nasa Premier, yes. Yes. Ayun, oo. Kasi ang natin lagi ay ang rine-require nila maghanap ka ng kapalit na dugo kahit na yun. Basta hindi mawawala yung blood bank, no? Ng stock. Yes. Opo. Ayan. So, ano nga ba nangyari? Bakit naman nagkaganon? Inaantok ba sila o paano? Yung nangyari. Kasi NMAX yan, yung NMAX ay tawag dito. Mabilis talaga yan yung sasakyan na NMAX Ayon sa kapatid ni Joey Francisco de Leon ng Barangay Bantog,
Ang dalawang estudyante ay galing sa Arroyo University dahil nag-practice sila ng firing dahil ito ay mga criminology student. So pag-uwi nila, nagbubusina daw ang magkaklase doon sa XLT na galing Gimba. Bigla daw lumiko papunta sa Atlanta Fuel Station at magpapagasolina yung XLT pero wala daw flasher. Wala daw placer yung XLT. Kaya nagbubusina yung dalawang bata. So nagkabulagaan na, nagkasalpukan na sila doon. So ang ano doon, kasamang Grace, ito si Francisco De Leon, si Joey, doon siya tumilapon, halos lumipad daw yung bata doon. Kung makikita natin dyan sa video, doon sa bagong tanim na palay, na palayan, dito sa tabi ng Atlanta Fuel Station. Tumilapon ang bata doon at 30 minutes pa daw bago sila na-rescue, kaya basang-basa at nanginginig yung mga bata. While si Antolin, dito siya sa gilid ng kalsada sumadsad at maraming dugo daw ang nawala sa bata dahil may mga may mga sugat pa sa ibang parte ng katawan. Kaya yun, buti nga doon siya natalapon sa malambot, no? Kung doon sa semento yan, talagang sobrang malakas na impact. At saka doon... At ipapag-alaman natin kasamang Grace, ito pala si Joey Francisco De Leon ay apo ng dating kapitan ng Barangay Bantog. Mga estudyante to dati ng Our Lady of Sacred Heart College. Sana gumaling sila agad-agad, Pero doon nga sa dapat doon sa mga, yan naman yun sa driver naman na ang sabi ay walang flasher papunta sa kaliwa. Napaka-irresponsable nun. Lalo na Tama. At yung hindi naman siyempre agad-agad ka makakapreno kung ikaw ay nasa highway. 'Di ba? Oo. Kaya 'yon, sa mga paalala po doon sa mga driver, maging responsable tayo. Lagi tayong isipin yung mangyayari sa daan at laging bukas ang tawag dito, laging attentive sa pagmamaneho at dahil buhay ang nakasalalay diyan.